kwentong ito ay mula pa sa aking kabataan na aking sariwa pa rin naaalala. Noon po kasi, palagi kong naririnig sa aking mga kamag-anak, lalong-lalo na sa aking tiyuhin, ang paulit-ulit na salitang ito na ika nila ay siguro mas matangkad pa sa akin ang aking kapatid. Siguro daw ay mas matalino ito, o hindi kaya ay baka siguro mas aktibo pa ito sa mga bagay tulad ng palakasan at iba pang mga larangan. Nasamantalang, ika ko naman, kitang-kita naman nila na mas matangkad ako, mas aktibo, at hindi sa pagdayabang pa nga, ay palagi akong may uwing medalya tuwing natatapos ang bawat baitang sa aking eskwela. Pero, napapansin ko, palaging matapos nilang magtanong o sambitin ang mga bagay na ito, lalo nitong tiyuhin ko na si Tito Danny, ay matapos ang matatamis niyang ngiti, ay bigla na lamang itong malulungkot, mapapatulala sa isang tabi. Palaging ganito, parati nilang bukang bibig ang mga pagkukumpara at pagsusukat sa akin ng mga kamag-anak ko. Mga palaisipan ito sa akin na kanilang paghahambing na halata namang kayang-kaya ko namang kumpara na nagkakamali sila. Pero, ang labis kong ipinagtataka ay ang tinutukoy nila. Ang ikatlong kapatid ko pa. Imposible. Pero, ika nila. Ang totoo, hindi lamang kaming magkapatid na dalawa, kundi tatlo pa. At hindi daw ako ang siyang nakakatanda, kundi sa akin ay may mas nauna pa. Ngunit, napaka-imposible talaga nito. Dahil sa aking pagkakaalam ay dalawa lamang kaming magkapatid at ang sinasabi nilang ikatlo o panganay na kapatid ko ay parang nakakaloko. Naika ko pa nga noon. Bakit? May anak pa ba sa labas ang nanay at tatay ko? Na natatawang umiiling naman ang aking tito. Wala. Wala talaga. Na kahit anong rekoleksyon naman ang gawin sa isipan ko, ay wala talaga akong naaalala sa mga sinasabi nila patungkol sa panganay na kapatid ko. Na baka lang nga ang tinutukoy ng mga tiyuhin ko ay ang mga pinsan ko sa iba't ibang poder ng pamilya na napagkakamalian nila. Pero, hindi. Ika talaga nila ay may mas matanda pa daw talaga kesa sa aming magkapatid na dalawa. Na dahil nga sa bagay na ito ay naintriga na ako at nagtanong-tanong. At dito ay nalaman ko ang isang nakakapangilabot na kwento na magpahanggang sa ngayon ay kinikilabutan ako. Sapagkat ayon daw sa kanilang kwento, talagang may ikatlong kapatid pa daw ako at mas patanda ito sa amin ng 2 taon. Pero isang araw, naganap ang isang nakakagimbal na pangyayari. Dahil bigla na lamang daw itong nawala. Naglaho daw ito sa aming bakuran ng basta-basta na lamang. Kaya dito ay nabuo ang isang palaisipang may huwaga sa pagkatao ko. Papaano nga ba na biglang mawawala ang isang batang ang tanging palaruan at iniikutan ay sa aming tahanan at bakuran lamang? Papaano? Ayon daw sa mga kwento-kwentong narinig ko, kinuha daw ang panganay naming kapatid ng isang engkanto o maligno. Dahil noon, ika nila, madalas daw masayang nagkukwento ang kapatid kong ito tungkol sa kanyang mga nakakalaro. Mga nakakausap na tanging siya lamang ang nakakakita at nakakahalubilo. Na noong una ay hindi naman nila ito pinapansin dahil likas naman daw talaga sa mga bata ang magkaroon ng malawak na imahinasyon. Ngunit isang araw, bigla ay napapadalas na ang pagkakasakit nito. Naika pa daw ng isang matanda noon sa amin ay baka na paglalaroan na ito ng mga hindi nakikitang mga elemento tulad ng engkanto at maligno.
na binabaliwala lamang daw ito noon nila mama at papa. Dahil hindi naman sila dito naniniwala na isa lamang daw itong kwentong aliwan o panakot sa mga bata. Pero isang araw, naging mas madalas ang pabalik-balik nitong karamdaman. Matataas na lagnat na talagang binabantayan ng aking magulang ng halinhinan. Na isang gabi, tahimik at malamig ang buong magdamag. Naalimpungatan ng papa ko dahil sa may narinig daw itong paglangit-ngit ng pinto. Nasa pagbangon nito ay nabigla pa nga daw ito dahil nakita daw niya ang panganay na kapatid kong bumangon at ito mismo ang nagbubukas ng pinto. Natanong naman niya, saan ba naman ito pupunta at gabing-gabi na? Idagdag pa na hindi ba't may sakit nga siya, pero ang sagot naman nito sa kanya ay uuwi na daw siya. Natinawanan lamang daw ito ni Papa na saan naman ito uuwi, samantalang narito ang bahay niya, pero iginiit nito na uuwi na daw talaga siya. Napakamot na lamang si Papa na dahil baka lamang sa lagnat nito ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ng kapatid ko, o baka ito nga ay isa lamang produkto ng pagdidiliryo. Kaya ito'y binuhat na ni Papa at muli ay inihiga sa may kama. At isang araw, muli ay sumigla ito. Bumalik sa nakaugali ang paglalaro. Muling umalingaw-ngaw ang matutulog nitong pagtawa. Habang tumatakbo, tila nakikipaghabulan sa mga kalaro nitong hindi nakikita sa may bakuran. Hinayaan na lamang nila ito kesa namang muling tumamlay at bantayan ng magdamagan. Pero ito na pala ang huling beses na siya ay kanilang masisilayan. Dahil nang sumapit ang bandang hapon, sumitsit na ang papa ko para ito ay tawagin upang siya'y pagmeriendahin. Pero walang sumasagot. Ilang beses niya pang sinubukan itong sitsitan at tawagin. Pero walang sumasagot, o di kaya ay parang hindi yata siya nito naririnig. Na nakailang pagtawag na sa pangalan nito ay hindi pa rin talaga ito sumasagot. Kung kaya sinundo niya na ito. Pero hanggang sa nalibot na niya ang buong kabahayan, pati na ang malawak na katabing bakuran, ay wala siyang batang nadatnan. Nataranta silang lahat. Humingi na si Papa ng tulong sa mga kapatid niya at iba pang kamag-anak nila para hanapin ang kapatid ko. Na naiwan pa nga daw ang mama ko na walang tigil sa kakaiyak noon. At nagpupumilit ito na sumama para sa paghahanap. Pero pinigilan ito ni Papa. Kanya ay bantayan na lamang kaming dalawa pa na noon ay maliliit pa. Pero wala talaga. Wala. Na umabot pa sila sa kabilang barangay upang magtanong-tanong tungkol sa nawawalang bata. Na baka ay may batang naligaw sa kanilang lugar at labis nang nag-aalala silang lahat. Pero wala talaga. Hindi na nila ito muli pang nakita pa. Nalumipas pa ang ilang mga araw. At sa huling paglubog ng araw, kasama nitong pumanaw pati ang pag-asa nila mama at papa na siya ay muli pang makita. Na labis ikinalungkot pa nga nila mama at papa ay ni isang larawan ay bakit nga ba wala itong naiwan sa kanila bilang tangi na lamang alaala. At heto, lumipas na ang napakahabang panahon. Muli ay sumagi sa isip ko ang tungkol sa panganay na kapatid ko. Naisip ko, posible nga bang mangyaring bigla na lamang mawawala ang kapatid ko? Na dahil sa makalumang panahon, ikinonsidera na lamang sa kwentong kinuha ang kapatid ko ng mga maligno.
o engkanto. At isang araw, kasama ang sarili kong pamilya, bumalik kaming muli sa lumang bahay namin doon sa may probinsya. Minasdan ko ang aming dating tahanan. Nalungkot ako sa ginugupo nitong matandang itsura. Nakakaunti na lamang ay kukunin na ito ng lupa. Dahil dito ay naglaan kami ng oras at pondo para maipagawa ito, para kahit papaano ay mapakinabangan pa ang lumang bahay namin at matirhan ng maayos. Nakakapanghinayang naman kasi napabayaan na lamang itong tuluyang masira at wala na kaming bahay dito sa may probinsya na madadatnan. At bandang hapon, kasalukuyan kaming nagmimerienda. Napatigil ako sa paghigop ko ng kape. May narinig akong humahangos na isang lalaki. Kasama ito sa mga gumagawa doon sa aming lumang tahanan na ika nito ay may kailangan kaming makita. Nagmamadali kami para alamin ang sinasabi niya. At lahat nga kami ay nabigla. Hindi makapaniwala. Dahil sa may ilalim ng silong, doon sa malalim na hukay sa may tabi ng makipot na pagitan ng guwang para sa malalim na Poso Negro, sila daw ay may natagpo ang mga piraso ng buto. Mga buto ng tao. At totoo ngang hindi may pagkakailang buto ito ng tao dahil kitang-kita sa hulma ng tadyang, bisig at panga ang nakakapangilabot nitong itsura. Na dito nga ay bigla akong kinilabutan dahil sa aking naaalala. Sapagkat sa itsura ng kalansay na aming nakikita ay tila ito ay buto ng isang bata. Tandang-tanda ko yung pagkakataon na iyon. Hindi ko mawari ang pakiramdam ko. Napakabilis ng pagtibok ng puso ko na parang may nagsasabi sa aking isipan. Hindi kaya, baka ito na yata ang labi ng aking kapatid na panganay na sinasabi nilang biglang nawala na parang bula. Nasa pagdating ng aking Tito Danny na siyang hirap na ring maglakad ay parang ito na din ang nagkumpirma. Ay malamang ito na nga ang matagal nilang hinahanap. Sapagkat ayon sa kanyang naaalala, sa huling kasuotan na ika ng yumaokong ama't ina, huling suot daw ng kapatid kong panganay ay ang asul na salawal at ang kanyang puting kamiseta. Na heto at dahil sa labis na kalumaan ay hindi na halos makilala. Nakakapangilabot isipin, napakatagal nang nawawala ng aming kapatid na panganay na kung saan-saan pa nila ito hinahanap. Na yun pala, siya ay nasa ilalim lamang ng aming bahay. Na ayon sa kanila noon ay kinuha daw ito ng isang engkanto o maligno. Pero heto, ang mga labi ng kanyang buto nasa ilalim lamang pala ng lumang kabahayan naming ito. Sa huli, tinipon namin ang mga natitirang buto. Inilibing namin ito sa may tabi ng puntod ni na mama at papa ko. Ika ko, patawad at ngayon lamang namin siya nakita. At sana ngayon ay mapanatag na sila. Dahil sa wakas, kahit papaano makakasama na nila ang kapatid naming matagal nang nawawala. Pero may isang nakakapangilabot pang kwento bago mangyari ang lahat ng ito. Dahil ika ng anak ko, nung dumating kami sa may bahay na ito, tuwang-tuwa siya dahil ika pa niya ano daw ang pangalan ng nakita niyang bata. At masaya siya dahil may makakalaro siya. Na ika ko naman ay baka ang nakita lamang niya
ay mga pinsan niya na nadaanan namin sa bahay ng aming tiyuhin. Pero hindi. Ika pa ng asawa ko, itinuro daw ng anak ko ang likod bahay dahil doon niya nakita ang isang batang kumakaway. Kaya hanggang sa ngayon, tila para na din akong tiyuhin ko kung mag-isip na siguro nga mas matangkad pa nga siya sa akin. Siguro nga na baka siguro nga ngayon ay isa na itong doktor o guro, na baka nga madami na din itong anak at mayroon na ding napakasayang pamilya, na siguro nga may panganay na kapatid sana kami ngayon na kinikilala at siyang tinitingala. Maraming salamat po Sir Ulysses sa napakaganda, mahiwaga at nakakapangilabot niyong istorya. At opo, isang karangalan ang makapagbigay ng sandali at munting dasal para sa iyong pinakamamahal na kapatid. Mga kaibigan, sadali niyo po akong samahan, ipikit lamang ang ating mga mata at mag-alay ng isang simpleng panalangin. Ibigay po natin ang pagkakataong ito para sa isang panalangin na kahit paano, ano paman ang inyong relihiyon, ay sapat na ito. Basta bukal at bukas puso ang ating pananalangin. Halina po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Oy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong walang sabang pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon di na maibigan mo itong maibahagi, ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkili para sa atin pang mas mahaba pang kwentong katakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Colas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.